Happy Sunday morning sa ating mga narito na naman po ang inyong negosyo diva, Ami Perez po, at sa ngalan ng aking kapartner na si Gilbert Remulla, tuloy-tuloy pa rin po ang pagbibigay namin ng mga tips at inspiring nego-kwento para sa isang kabuhayang swak na swak. Murang presyo para sa mabisaring gamot, di lugi kundi tumutubo. Sa aming pagbabalik, negosyong gamot ng generics, swak sa... Sa hirap ng buhay ngayon, mga kabayan, tama nga ang kasabihan na hindi daw tayo dapat magkasakit dahil nga sa mahal ng gamot. At marami nga po sa ating mga kababayan ang halos hindi na maabot ang presyo ng mga ito. Kaya naman tinatag ang generics pharmacy para mas mura at abot kaya ang mga gamot. Ang tanong, hindi naman kaya lugi sila rito? Mabisang gamot, matipid sa bulsa. Ito ang pagtiyak at pang-akit ng The Generic Pharmacy sa publiko. April last year lang nang magbukas ang kauna-unahang branch nito sa Taft Avenue. Layunin ng kumpanya na makatulong sa mahihirap para makabili ng mura pero mabisang gamot. Yung mga tao sa community, nagpapasalamat sila sa pagtatayo mo ng drugstore doon dahil meron na silang pupuntahan na alam nilang mura ang gamot tapos maganda ang kalidad. Yung mga customer namin, minsan nanggagaling pa sila sa malayong probinsya. Si Mr. Benjamin Luzon, yung owner ng company, ang inisip niya, i-franchise yung konsepto ng drugstore. Ang hindi pag-a-advertise sa telebisyon at radyo ang isa ring dahilan kung bakit mababa ang presyo ng mga generic drugs. At para maikalat sa buong bansa ang murang serbisyo, open sila for franchising sa buong bansa. Siyempre, ang success ng isang franchise ang pagsunod sa isang sistema na aprobado na. Sa ngayon, meron kaming 250 na approved location at 110 na bukas na outlet. Sa iba't ibang parte ng Manila, Luzon, meron na rin sa Visayas, meron na rin sa Mindanao. 3 to 600,000 pesos ang investment para makapag-franchise ka ng The Generic Pharmacy. Isa si Rizalyn Chua sa mga successful franchisees ng The Generic Pharmacy. Last year lang nang mag-invest siya dito at sa bilis ng return of investment, umabot na sa 5 ang kanyang outlet sa loob ng 9 na buwan. It's very rewarding, financially and socially talaga. My husband and I are very thankful talaga. Sa dami-dami namin inisip na business, ito yung binilas sa amin ni God. Ito yung business na may patutunguhan eh. Hindi siya yung dahil sa uso lang, kundi alam mo may purpose kung bakit nag-i-exist tong business na to. Alam natin kung saan natin ilalagay. So we have to situate it kung saan madaming tao, kung saan talaga yung market natin. At good naman yung first one, talagang medyo community area siya and at the same time malapit sa business, commercial areas. Ayon kay Rizalyn, double purpose ang negosyo ng generic pharmacy. Kumikita ka na, nakakatulong ka pa sa mga taong nais makamenos sa gastos ng gamot. Yung franchise talagang may heart to serve. Kasi negosyo na to, hindi dahil para lang kumita eh. Kaya number 1 is to serve people talaga. Kung ang heart ng franchisee ay limited lang, definitely hindi mag-grow yung business niya. Ang unang dapat gawin para maging franchisee ka, magbibigay ka sa amin ng letter of intent. I-evaluate yung application mo, tapos nun, kakailanganing mag-submit kayo sa amin ng location map kung saan yung itatayo. Pag nakita namin na feasible at maganda siyang tayuan ng generics pharmacy, tatawagan namin kayo at sasabihan namin kayo na aprobado na yung location.